Mga boss, may gagawin tayong Ace CE3. Yan, CE3 na amplifier. So may mga nakapinding tayo dito na gagawin. Ayan, Kevlar na GX2000 LX Pro. Ngayon oras na itong ano kaya to, ba't may nakasilyo dito? Ayan, may note ata to. So naka-note kung ano yun, no audio, no audio sa isang channel. Buksan muna natin mga boss. So ayan, nakadaan tayo ng test valve. Try muna natin i-power on. Tingnan natin kung naka-protect or ano. Tapos sunod naman natin na gagawin ay lagyan natin ng signal. Power on natin. Ayan, may long test valve na wala. Tingnan natin yung nagsiswitch naman pareho yung relay. Titik dalawa, titik ibig sabihin ko yung relay section nya. Ngayon wala talaga sigurong signal yung isa dito. So lagyan natin ng input. Saglit lang mga boss, patayin ko muna uli. Lagay muna tayo ng input sa A. Yan, try natin i-power on. Tapos tingnan natin kung magkakaroon ng signal to. Yan, volume natin. Ayun, may signal. So off natin. Ilipat natin sa B. Ano to? Baka makunat yung... Yan, lagay tayo dyan sa B. So wala nga signal sa B. So possible na sira yung input signal ng B. Balik natin sa A. Tapos lagyan natin ng speaker yung A. Mga boss, ito yung speaker ng A. Laki ng speaker natin ay kakabit. Huwag sanang masibak to. Dandahan lang. Yan, volume natin. So okay yung A. Then ilipat natin uli sa B. Yan. Tapos lagyan natin ng speaker. Baka naman pundi lang yung ilaw para sa sa signal. So wala talaga. So saan tayo magpo-focus? Kadalasan nito mga boss ay okay yung amplifier section, yung pinaka main amp. Dito sa input section o kaya sa volume, isa-isahin natin yan. Gagamit tayo ng audio tracer nga pala. Naibenta ko na pala sa isa nating subscriber yung audio tracer ko sa isang kapwa ko technician na viewers din. Pinasaulian ko na lang kasi pumunta dito. May gagawa ko ng sarili kong audio tracer. Saglit lang mga boss at balikan ko na lang kayo. Mga boss, so nakagawa na tayo ng audio tracer. So yun yung audio tracer natin. Ayun, yung ginawa natin na. Tapos dito yung pang-inject natin. So ito yung sa channel B na hindi gumagana. Tika lang, i-power on muna natin. Naka-on na ba to? Ayun, mandar na yung pan. Ayun, nag-switch na yung relay. May ilaw na. So dito tayo mag-inject muna sa audio. Yan, meron naman. Tapos sunod natin na inject dyan ay dito sa switch, sa may low pass filter. Meron, papasok dito. Okay. So ito naman na connection, papunta yan doon sa volume. So dapat meron tayong masukat dito. Dito wala. So naka-off siguro yung pinaka volume nya. May ilaw na ba? So volume tayo, dapat mayroon tatawid dito. Meron dito. So ito yun naman yung
output niya papunta dito sa main amp. Palitan nga natin yung kanta natin. Yan. Yan. So humina o mahina yung volume. Tama ba yung connection natin? Tama naman. So tawid tayo dito sa may ano, ito na yung papunta na yan dito. So napansin nyo yan. From input, tumakbo dito sa mga ano, operational amplifier IC, dumaan sa mga switch para sa mode niya ng sensitivity, input sensitivity, crossover filter na switch, tapos bumana nasamit ako mga boss, dumaan ng volume, tumawid. Pagdating dito sa output nya, ito yung output na papunta na yan dito. Wala tayong masukat na audio, wala tayong marinig yan, no? So tingnan natin kung ano, wala oh. So pag-aralan natin yan kung bakit pagdating dito meron, yan oh, malakas, mahina. Pagdating dito wala. Nakagitna na ata yung volume niyan mga boss. Ito yung pinaka volume niya. Yan, wala. Yung huling audio na detect natin ay dito. So tingnan natin yung pin na to, kung papunta dito o kung saan siya papunta. Kasi dito, ito sa kabila naman to. So kung saan to papunta, bakit wala siya, yun ang titingnan natin sa likod. So saglit lang mga boss. Ito chinik natin tong switch. So nakasit siya sa stereo. Ayan, ito yung pinaka ano niya. Yan. So nakagilid siya dito, naka-stereo siya. So dapat ito ay connected, yung part na to. Yung part na to ay connected. Anong nangyari? Wala siyang connection. Walang connection mga boss. So kailangan nating kalasin to, tapos linisan. Ito naman okay naman to, pero sabay na natin lahat. Yan, ito connected naman siya. Yan, okay. Yan, gumagana. So itong selector switch ng para sa stereo, sa bridge at saka sa ano ba to, mono. Bridge, mono, stereo switch ay nagloloko. Yan muna ang i-repairin natin, kakalasin natin yan, tapos lilinisan natin yung contacts. Baka dyan lang ang problema, madali natin to. Okay, so nalinisan natin tong switch mga boss. Check na natin, ito yung naglolos. Ayan, gumagana na kabilaan. Yan. So baba natin, ay gitna muna. Yan. Gitna. Gitna, yan, okay. Isa pa. Okay, gumagana na. So ikabit na natin dito. Tapos try natin. Okay, naikabit na natin yung switch. So dito, dati dito huminto yung audio nya. Yan. Tapos nung chinik natin dito, wala tayong masukat na audio. Ngayon meron na. Yan. Okay na kasi ito yung switch dati oh. Ayaw tumawid dito yung audio. Ngayon meron na siya. So tingnan natin kung umiilaw dong ano. Ayun, umiilaw na mga boss yung pinaka gain nya. So saan ba yung speaker niyan? Ito ata yung, tingnan nga natin dito, dandahan, baka madisgrasya. Ayusin natin yung camera. Yun, ito yung channel B na speaker. Lalagyan natin ng speaker yan. Tapos nakakalas siya dito sa pinaka poste nya. Teka lang, baba muna natin volume, baka mamaya sumigaw o madisgrasya. So sana hindi madisgrasya yung yan.
Yan, gumana na. Yan. Ayos na. Ayos na mga boss. So, naging problema niya dito sa linya ng switch. So, madali lang siyang ayusin kapag may audio tracer ka. Kasi, malalaman mo kung saan tutumbukin yung sira. Kung saan papunta yung signal flow. So, tika lang. Bago ka pala mag-audio trace, dapat marunong ka din ng basic knowledge sa electronics para maunawaan mo yung audio signal flow, kung paano tumatakbo, paano dumadalo yung signal from input papunta dito sa main amp. Kasi kung wala kang basic knowledge niyan, basta ka lang inject dyan, hindi mo rin mapipinpoint kung saan ang ano. Nga pala, first, ang pinakauna sa lahat na dapat gawin ng mga gusto mag DIY at gustong seryosohin ang pag-repair ng electronics ay unahin yung pag-aralan, yung mga basics na dapat matutunan sa electronics. Huwag magja-jump sa conclusion na porkit na panood nyo ay okay na yon. So hindi po, kasi pwede kayong mag-aral sa panood, pero yung nanood lang kayo isa-dalawang beses tapos magre-repair agad kayo. Minsan ang mga video madali lang panoorin, madali lang pag pinapanood, pero pag i-actual mo na ikaw nang gagawa, mahirap na. Tapos yung comprehension ng bawat tao iba-iba. So dito sa mga bidyong ginagawa ko, may mga tao na nagigits agad kung paano yung pattern, kung paano ko ni-repair. Yung iba naman, nakailang beses ng tanong hindi pa rin makuha-kuha kasi iba-iba yung level of comprehension o level of understanding ng tao. Kaya mas maganda unahin muna yung basics. Ako, magaling ba? Hindi pa rin ako magaling. Ang dami ko pang di alam. Pero dahil sa bawat repair, ina-apply ko yung basic knowledge ko sa electronics. Yung mga bagay-bagay na nare-repair ko. Pero yung mga malalim na talaga, na kailangan na talaga ng high level knowledge talaga, ibang usapan na yun. Okay mga boss, so ayos na tong amplifier. So channel B yung may problema, di ba? Ayan, nakakabit na yung try nating i-power on. Tapos ano pa ba? Kompleto na, may speaker na rin tayo. Ayun. So tingnan natin to kung magkakaroon na ng signal. Diba na? Ngayon, babaan natin. Then ilipat natin sa taas yung input. Isa lang kasing ginagamit natin na input. Gagawa na lang tayo nito next time para yan, para sure. Yan. Okay, kabila naman. Okay. So ayos na mga boss. At hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Alala ko may board pala ako dyan ng part. Ito, pina-check ng customer na matagal na dito. Inaantay na may magpagawa ng ganito para matesting. So tingnan natin yon. So ito itabi ko muna para maano natin. So hanggang dito na lang mga boss yung vlog natin. Abangan nyo yung part doon sa board na yun, o anong sira.